So, hi guys, good day, and especially to the um to, to my advisor and instructor for this subject. So we have here a code. We will iterate the box or the box with X on the inside patterns. So I am. So you can see here is a code, and we have here the initialization size, which is 5. So as a user, uh, and a coder, nilagay kong size is 5. Bukod sa di siya gaanong malaki or madami, ganyan, is I think it is a way for me to be able to explain and para mas masimulan or mas maayos ko yung gagawin nating pattern kasi kakunti siya. So, we're gonna start with 0 because dito nga yung 0, ayan, nilagay ko na dyan. And mag-start tayo sa 0 to 4. So, total, since natin is 5, so, pag nag-start tayo sa 0, so, ibibilang na rin natin yung 0 or isasama na natin. So, ayan nga. Kung makikita nyo, meron ditong 0, 1, 2, 2, 3, and 4. So, ayan. So, ayun nga, as like what I've said earlier, as a user and bilang isang nagko-code, ayun nga, bilang as a user na, ang nilagay ko dito ng size is 5 kasi, yun nga, sinabi ko kanina, mas madali siyang, para sa akin, mas madali, hindi siya ganong marami. So, ayun kasi, ang initialization size kasi is depende sa user. So, which means, ito ay depende sa inyo kung anong gusto niyo yung size na ilagay sa inyong ito gagawin nga na ganito. So, and as you can see, we have here for int I is equals to 0, and then I is less than size, and then I plus plus or the increment. So, ayan, papasok dito mo. And then, also, we have here for int j is equals to 0, and then j is less than the size, which is 5, and then j plus plus. So, ayan. So, ayun nga guys. Dahil 5 ang size ng ating nilagay or nung nilagay ko, so let's assume na mag-end siya sa 5, sa ikalimang ganun, sa ikalimang sa ikalimang increment. Or dahil nga 0 sa 0 ko nagsimula, so which means mag-start tayo sa 0. So 0 or 0 plus 1 is 1. E dito na siya. 1 plus 1 ulit is 2 or 3. I mean, basta mag-start tayo sa 0. Something na 0. So mag-start tayo sa 0. Mag-start tayo sa 0 ha. So 0, 1, 2, 3, and 4. So, ayun. So, dahil nga 5 yung size natin nilagay, so let's assume nga na mag-end siya sa ikalimang increment. So, ayun. So, ayun nga, gaya na sabi ko. So, since ang modifier natin is increment, which means it is incremented by 1, or adding some numbers or adding a number. So, ayun. Yun na nga. So, ayun na guys. So, since we have here a condition, ayun nga, we have here a condition nga na nag-indicate na less than ba or equal sa ating condition. I mean, meron tayo ditong condition na nag-indicate kung less than ba or equal sa
yun nga, kung less than or equal sa ating mga nakalagay dito. So, ayan. Let's start with dito sa if ang I is equal to 0. So, ayun nga, value nga natin dito ng I is 0 nga. So, 0 is equal to 0. That means true. Or I, or the 0, and the size, which is 5, minus 1 is 4. So, 0 is equal to 5. So, ayun, false siya. Or G, which is 0, is equal to 0 is true. Ulit. So, J is equals to 5 minus 1. So, 5 minus 1 is equals to 4. And then J natin is 0. That means, not equal pa rin siya. That means it's false. And then the I is 0 is equals to J 0. That means true ulit siya. And then I plus J. So, 0 plus 0 is equals to 0 is equals to size, which is the 5. Minus 1 is 4. 5 minus 1 is 4. And then 0 is equals to 4. So, false pa rin. So, since may true dito, true na yung kanya magiging outcome. So, since may true na, maglalagay tayo here sa unahan ng isang output, which is so gamit tayo dito ng asterisk, or yun nga. And then, after nun, babalik na tayo sa pag-i-initialize. And then, magdadagdag na tayo. Space. So, since nandito yung ating cursor, maglagay tayo sa next na nga niya. Dito yan. Sa ika-1 kasi, sa ika-una. Kasi, 0, dadagdagan natin ng 1. Mag-increment tayo ng 1. So, balik tayo dito sa for loop. Dito tayo sa loob. So, magiging value na ng J kasi nag-increment tayo ng 1. So, 0 plus 1 is magiging 1. Ayun na nga. So, mag-initialize na tayo. Pasok ulit tayo dito sa if condition. So, is I is equals to 0. So, since ang I natin is hindi pa rin nagbabago, 0 pa rin kasi dito pa rin tayo nag-ano sa loob, sa condition, sa isang condition. So, 0 is equals to 0. So, true pa rin siya. So, that means, nag-true na siya sa unahan. Ibig sabihin, may output na agad tayo. So, ganun din dito ay 0 pa rin. Same pa rin siya. So, ibig sabihin, false pa rin yung I is equals to size minus 1. Kasi diba, size natin is 5 and then minus 1 is 4. So, 0 is equals to 4. So, negative pa rin siya, mali pa rin siya, and then that means false. And then, yun nga, gaya nga ng kanina, nagbago yung J. So, J is, may value na siya, na 1. Kasi nag-increment na. 1 is equals to 0. So, magiging, na siya, false. And, or, yung J is 1 is equals to 5. Yung size natin is 5 minus 1 is 4. So, magiging, 1 is equals to 4. So, negative pa rin. So, mali pa rin. So, false. And then, I natin is 0. And then, ang J natin, since nag-increment na siya into 1, sabihin is 0 is equals to 1. So, negative pa rin. So, false pa rin siya. And then, I plus J, that means, ang I natin is 0 and then ang J natin is 1. So, I plus J or 0 plus 1 is equals to 1. And then, wala naman nagbago. Yung size natin is 5 pa rin. Yun nga lang, may minus 1 nga. So, 5 minus 1 is 4. So, 1 is equals to 4. So, false pa rin. So, since may true tayo dito, output na agad tayo ulit. Here. Ayan, and then, so, true nga, mag-initialize na ulit tayo. Mag-increment na ulit tayo dito sa J. So, ayan. Nag-increment ulit tayo ng isa. Incremented by 1 ulit.
So, since ang value ng j natin is 1 plus 1, so, it will be 2 na. Magiging 2 na siya kasi 1 plus 1. So, ayan. So, j is equals to 2 and then j2, yung 2 natin, 2 is less than size is 5. Ayun pala yung nawala natin kanina, nung ito na yung 1 pa. So, yung value natin ng j nga is balik lang natin. So, konti, wait lang. Yung j natin is 1, and then size is 5. So, 1 is less than 5. So, true. That's why papasok tayo sa if condition here. So, hindi ko lang na-discuss kanina. Sorry. But then again, dito na tayo ulit kasi na-output na. So, my God, mali ko yan. 1 plus 1, balik tayo, 1 plus 1 is equals to 2 na. And then, so since naging 2 na yung value ng j natin, is 2 less than 5 the size natin. So, since true yun, and then, ayun, papasok ulit dito sa if condition. So, ayun nga, wala naman nagbago. Ganun pa rin. Ang value pa rin ng I natin is 0 is equals to 0. So, true pa rin yun. So, since may true na ulit, paikliin na natin, may output na ulit siya. Here, sa, my God, sorry. Space, isa pa ulit tayong output, and then, balik na ulit tayo. Mag-modify, mag-initialize ulit tayo. Or, mag-increment ulit tayo. Mag-increment. So, from 2, so since value ng j natin is 2, balik na dito dito, sa condition na to. So, yung 2 is mag-increment na ulit. So, magiging 2 plus 1 na ulit. So, magiging 3 na siya. So, ayan. So, dito tayo. So, since value ng j natin is 3 less than size 5. So, since 3 is less than 5, so true siya, we're going to, na ulit, pasok ulit tayo sa if condition. Here. So, ayan. So, since wala pa rin nagbabago, yung size pa rin ng size pa rin ng I natin is equals to 0. So, true pa rin siya. True na agad siya. So, kaya nga nasabi ko, if may true na sa isang condition, may output na ulit siya. Kasi nga nag-true na eh. So, wala man nagbago, dun pa rin yun, I is equals to 0 pa rin. So, may output na ulit siya. Kahit huwag natin pahabahan. Basta nagka-true sa isang condition, go na siya. May output ulit tayo ng isa. So, ayun, back ulit sa unahan. Mag-initialize ulit tayo. And mag-increment ulit here sa value ng j. So, 3 plus 1. So, sa last natin, last column, plus na kasi 4 na nga, kasi naka 5 na tayo eh. So, from 0, 1, 2, 2, and 3. And then last one is the 4. Ayun nga. So, yung value ng j natin na 3, is natagdagan, mag-increment pa rin tayo ng 1. So, 3 plus 1 is equals to 4. So, ayun, sorry. Going back, so value ng j natin is 4 na nga, like what I've said earlier. So, is 4 less than the size 5? So, ayun, since mas maliit yung 4 kasi sa 5 is, that means true. And then, dahil syempre, true yung natin, outcome or answer dito, papasok ulit tayo sa if condition. So, since, again and again, since walang nagbago na size ng I, or value ng I, 0 pa rin. So, 0 is equals to 0. True pa rin siya. So, that means, kaya sabi ko kanina, pag nag-true na,
sa condition, output na ulit. So, huwag natin pahabain. Isa na ulit. Dagdag na ulit here. So, ayun. So, ayun. Going back. So, since sabi ko nga kanina, dahil 5 ang size natin na nilagay, so let assume na mag-end siya sa 5, sa pang 5 na output. So, since natapos na natin from 0, 1 to 4, so let's go, let's focus naman or ito naman tayo sa upper part, which is the initialization I, which is yung value nun ay 0. So, mag-i-increment naman tayo doon. Increment natin from 0, increment natin siya so 0 plus 1 naman. Kaya sa kanina dito sa lower part. So 0 plus 1 is equals to 1. So since nagbago na yung natin, yung size ng yung value or yung size nga ng I is dito naman tayo sa katabi niya. Is, di ba yung value ng I natin is 1 and then the size is the 5. So, is I less than 5? Is 1 or is less than 5? So, di ba, true. So, dahil true yun, papasok mo tayo dito sa for loop. So, ayun nga. Papasok na tayo dito. And then, ito nga pala guys is papalitan na natin ng panibagong 0 na ulit siya kasi panibago na ulit panibagong condition na ulit. Ganyan. So, dito na nga tayo. Int j is equals to 0. So, since j natin is 0 pa rin, dito na agad tayo. Sorry. So, 0 is equals to, is 0 less than the size 5. So, since true siya, and papasok mo ulit dito sa if condition. So, since ang value na ng I natin is 1, ito yan. Is 1 is equals to 0, false. So, wala. Or, yung value ng I natin is 1, and then the size nga is 5, minus 4 is equals to, minus 1 is 4. So, ang I natin is, ito nga, dito na sa kabila. I is equals to 4. Yung value ng I natin is 1 is equals to 4. So, it's still false. Or, yung J natin is 0. Ayun nga, ito. Kasi umulit na nga tayo eh. So, balik na natin yung value ng J is 0 na ulit. Is 0 is equals to 0. So, ayun, nag-true. So, just like what I've said, once na mag-true na nga, may makita na nga tayo or may maging true, so output na nga agad siya. So since dito yun, ibababa na natin siya kasi bago na panibago na ulit. Ay, mali, gagi. Sorry po, sorry. So, ayan. We're gonna put here the output. Kasi natapos na And then, since natapos na nga yun, mag-initialize na ulit tayo sa dito nga sa may loop condition. Dito. So, since j, ang value nga ng j kanina is 0, so mag-increment ulit tayo ng 1. So, 0 is 0 plus 1 is equals to, syempre, 1. Oh my God. Sorry. Mali.
Sorry po. Ayan. So, 0, magiging 1 na siya kasi 0 plus 1. And then we're gonna focus na here. So, the value of j is 1 na kasi nagbago na, increment na siya. Is the value of j is less than the value of size. And the value nga ng j is 1 and then the value ng size is 5. Is 1 less than 5? So, true. And then because of that, we're gonna focus or papasok na tayo dito sa if condition. So, since ganun na nga kanina, ganito nga ulit, ito, ang value na nga ng I natin is 1. So, dito tayo. I, or the 1, is equal to 0, so false. Or, I or 1 is equals to 5 minus 1, because ang size natin is 5, so magiging 4 siya. So, is 1 is equal to 4? So, wrong pa rin siya or it false pa rin. So, dito naman ulit tayo. Dito na. So, since nag-increment na nga yung value ng j into 1, so, is 1 is equals to 0. So, false pa rin. Or, we're gonna focus here. The value, so, ayun nga, gaya nga sabi ko, ang value na nga ng j natin is 1. Then, the size is 5 minus 1, di 4. Is 1 is equals to 4? So, mali pa rin. False pa rin siya. So, we're gonna focus na here. So, ayan. So, since value ng I natin is 1, and then value din ng j natin is 1 is equals to 1. So, ayun, nag-true. So, ayun nga, kapag may true, we're gonna have the output. Right. Type na natin dito. And then, since nag-output na, nag-true na nga siya, or nag-output na, we're gonna modify, or mag-initialize ulit tayo dito sa for loop. Dito sa isang condition na to, dito sa may j. Okay. Sorry. So, since 1, ang value ng j natin, mag-increment siya sa 1 ulit. Tatlo na to. Dito na tayo sa third column. Or dito sa number 2. Dito, ayun. Sa number 2 na dito. Sa number 2 na to. Ayan. So, since mag-increment na ulit ng isa, so, So, 1 incremented by 1. So, ibig sabihin 1 plus 1 is magiging 2. 2 na siya. And then, ayun nga, we're gonna focus na here. So, value na nga ng j natin is 2. Is 2 or is j less than the size, or is 2 less than 5? So, since true, we're gonna focus ulit dito or bababa or mag-focus tayo dito sa, papasok tayo dito sa if condition. So, ayun. Ayun na nga. Ganun pa yan sa kanina. Ang value pa rin ng I natin is 1 is equal to 0. So, mali pa rin siya. Next is, dito tayo sa pangalawa or dito, ayan. So, ang value ng I natin is 1 is equals to size minus 1. So, 5 minus 1 is 4. And then I is, then ang I natin is 1 nga. Is 1 is equals to 4. So, since false ulit siya. Or, dito ulit tayo. Value ng j natin is 2. Is 2 is equals to 0. So, mali. Hindi sila equal. So, false pa rin. And then, dito tayo ulit sa kabila. Same lang dun sa kanina. Ang j natin is 2. And then, size is 5. And minus 4 is 4. Minus 1. Size minus 1 is 4. And then, ayun nga.
is j is equals to 4 or is 2 is equals to 4, so false. Bababa na ulit tayo dito. Okay, going back. So, ang value ng i natin is 1, and then value ng j natin is 2. Is 1 is equals to 2? So, hindi din. False pa rin siya. So, ayan, wala pa rin tayong true. So, let's focus naman dito sa last. So, yung value ng i natin is 1, and then value ng j natin is 2. 1 plus 2 is equals to 3. And then the size natin is 5 minus 1 is 4. So, that means is 3 is equals to 4. So, false pa rin. So, since false yun, going back, so since walang na-satisfy na condition, so ayun nga, else, so ayun nga, since walang na-satisfy or false lahat, dito tayo magbe-base sa else. So ayun, space. Ibig sabihin, ila-left natin tong isang to ng, since wala nga, edi likdangan natin yan. Dito na tayo sa next. So since walang na-satisfy nga na condition, we are going back or mabalik tayo dito sa taas ulit to initialize ulit ng panibago. So from 2, so ayan, yung 2 is mag-increment ulit ng isa, incremented by 1 ulit. So that means 2 plus 1 is equals to 3. And then we're gonna focus on it here. Dito tayo. So ayan. So since ang value na ng j natin is 3, so is 3 less than the size na 5. So since true yun, kaya ng part ulit natin ginagawa, papasok ulit tayo dito sa if condition. Ayan. Shit. Ayan. So since ang I ulit natin is 1 pa rin, hindi pa rin siya nagbabago, doon pa rin tayo magbe-base sa 1 na yun. So, ang value nga natin ng I natin is 1. So, is 1 is equals to 0. So, false. Or, I natin is 1. And then the size natin is 5. And then minus 1 is 4. So, 1 is equals to 4. So, false pa rin siya. Or, dito tayo mag-base mo sa kabila. Ang value ng j natin is 3. So, is 3 is equals to 0. So, ayun, false pa rin siya. Then, or, ulit, dito tayo sa kabila. So, since ang value ng j natin is 3, and then, ayun nga, size natin is 5, minus 1 ulit is 4. So, is 3 is equals to 4. False pa rin siya. And then, baba ulit tayo or ulit tayo. Ulit lang, ganun naman talaga. So, since ang value ng I natin is 1, so since ang value ng I natin is 1, and then value ng J natin is 3, is 1 is equals to 3, so false. And then we're gonna focus na here sa isa pang or. Ang value ng I natin, ganyan sinasabi ko, is 1. Ayun, nasa taas, dun sa may ano. And then, ang value na ng J natin is 3. And then, is equals to, ang size natin is 5 minus 1 is 4. So, magiging 4 na lang dito. Itong dalawa, ito. Yan, 4 na yan. And then, dito is 4 din kasi 1 plus 3. So, dun palang pangitan na. So, is 4 is equals to 4. So, true siya. So, like what I always said, kapag nag-true, there is an output. Dito na tayo kasi, ayun na, ang value ng J is, pang 3 na siya, incremented pang 3 na.
is not ulit output. And then, so ayun, meron na ulit output. So we're, pasok mo ulit tayo sa loop, sa loop condition. Mag-initialize ulit tayo, yun pala. And since, ayan, yung value ng j natin is 3, we're going to increment ulit into 1, but increment by 1 ulit tayo. Bakit tayo? So, 3 plus 1 is equals to 4. Ang last one natin ulit. So, ayan, we're gonna focus ulit dito. So, ang value ng j natin is 4 and then 5 ang size natin. So, is 4 is less than 5? So, true. Dahil true siya, papasok ulit tayo dito sa if condition. So, since yun pa rin naman yung value ng I natin, 1 pa rin, is 1 is equal to 0, false pa rin. Next is or, I is equal to size minus 1. Is 1 is equals to 4, false pa rin siya. Next tayo, or, sorry. So, ang value ng j natin is 4, and then 0, is 4 is equals to 0, false pa rin siya. And ayan, yung value ng j natin is 4, and ngayon size natin is 5, minus 1 is 4, so, ang value ng j natin is 4, is 4 is equals to 4, so true. So like, kaya nga sabi ko, palagi, kapag may true na sa isang condition, there is an output na ulit. We're gonna put here an output na. So ayun, gaya nga ng sabi ko, dahil 5 ang size na nilagay natin, so let's assume nga na mag-end siya sa panglimang output. So since nakalima na ulit, magbabalik na ulit tayo sa upper part, which is dito. Mag-increment na ulit tayo dito naman sa value naman ng I. Let's increment or palitan natin siya ng 1. Added by 1. Itong 1. So, ayan. Sorry. So, ang value ng I natin is 1. So, since tapos na nga yung pangalawang row or yung pangalawang horizontal row na yun, so pababa na tayo kasi console right line na nga after nun, pababa na. So int I is equals to 1. So since ang value nga ng I natin kanina is 1, so increment natin siya by 1 ulit. So 1 plus 1 is equals to 2. And then let's focus na here. Ang value nga ng I natin is 2, and then the size is 5. Is 2 less than 5? Then true. Since na-true siya, let's papasok naman tayo dito sa for loop. For loop ba yun? O nga. Basta, papasok tayo sa inner loop. Outer loop. Ito pala yung outer loop. And then this is the inner loop. So, ayun. Since bago na ulit tayo, palitan ulit natin ito yung 4 into is 0. Ulit tayo. So, for int j is equals to 0. So, since ang value ng j natin is 0, let's focus na here. So, dito. Is j is equals to size, or is 0 is less than size na 5? So, true siya. So, dahil true siya, papasok ulit tayo dito sa if condition. Mas malinaw. Yung value ng I natin is 2 na, panibago na siya. So, ang value ng I is 2 nga, and then may 0, is 2 is equals to 0.
So, false na agad siya dito sa first ano. Or, yung value ng I natin is 2, and then the size is 5, and minus 1 is 4, is 2 is equals to 4, 0 pa rin siya. Sorry. Or ulit, ang value ng J natin, since umulit tayo, is 0, and then may 0, is 0 is equals to 0, so true. So that means, kaya sabi ko, kapag may nag-true na sa condition, there is an output na. Dito na tayo sa baba. So since tapos tayo dito sa pangalawang, so I am, since may output na nga, kasi nag-true na nga yung, yung J is 0, and then 0, 0 is equals to 0, let's put here an output na ulit. Ayan. So going back, so since we have an output na, and ayun nga, may true na nga yun, is we're going to initialize na ulit yung J dito sa inner loop ulit. Nag-initialize ulit tayo. From 0, mag-increment tayo by 1 ulit. So 0 plus 1 is equals to 1. So dito na tayo. Since the value of J is 1, so, and then the size is 5, so, is 1 less than 5? So, true. So, since nag-true, papasok tayo dito sa if condition ulit. And then the value of, ayun nga, dito na tayo sa if 1 is ganun, I. So, the value of I sa outer loop is 2 is equals to 0. So, is 2 is equals to 0? So, false. Or, yung I natin is 2 nga. Then the size is 5 minus 1 is 4. So, is 2 is equals to 4? So, false. Or, yung J natin nga is 1. So, 1 is equals to 0. So, false pa rin. Wala pa rin nasa-satisfy. Or, yung J natin is, ayun nga, 1 nga yung J natin. And then the size is 5 minus 1 is 4. Is 1 is equals to 4. So, mali pa rin. False pa rin. Depende sa satisfy. Yung ating I is 2. And then yung J natin is 1. Is 2 is equals to 1. False pa rin. Dito na tayo sa panghuli. Since ang value ng I natin is 2, and then value ng J natin is 1, so 2 plus 1 is equals to 3, and then the size is 5 minus 1 is 4. So, is 3 is equals to 4? So, false. Since wala na-satisfy, dito tayo magbabase sa else condition. Now, right, ayan, space siya. So, that means, space, magiging ano natin dito. Space siya. Space ng isa. So, dito na tayo sa pangatlong output. So, since hindi siya nasatisfy, babalik tayo dito sa inner loop natin just to initialize ulit. So, since the value of J natin is 1, mag-increment ulit tayo ng isa pa. So, magiging 2 na siya. So, 1 plus 1 is equals to 2. So, dito tayo is, yung value ng J natin is 2. Is 2 less than 5 yung size natin? So, true siya. So, since true siya, papasok tayo dito ulit sa if condition. So, value ng I natin is 2. Is 2 is equals to 0? So, false. Is ang value ng I natin is 2, and then the size is 5 minus 1 is 4. Is 2 is equals to 4? False pa rin siya. Dito na tayo. So, ang value ng J natin is 2. Is 2 is equals to 0? So, false pa rin. Di pa siya satisfy. Dito tayo naman sa isa pang OR. Since ang value ng J natin is 2, and then size is 5, and minus 1 is 4. So,
is 2 is equals to 4. So, false pa rin. So, isa pa rin tayong or. Ang value ng I natin is 2, and then J natin is 2. So, is 2 is equals to 2. So, true siya. So, since true yung ano natin, so diba like what I said earlier, if we have, pag meron na tayong true, so that means meron na ulit tayong output. So, akit tayo dito. So, since space yan, space, magpuput tayo, malagay tayo dito ng output ulit. Ayan. I know, mali. Dito tayo. Wala. Sorry. Kasi sa pangatlo pa lang tayong output eh. So, ayan. So, makikita nyo naman siguro na parang meron naman nabubuo sa shape natin, sa pattern natin na ginagawa. Kasi di ba ginagawa natin is box with X sa loob, ganun. So, ayun, malapit na tayo. Makikita naman siguro. So, since meron tayong isang output, let's balik na ulit tayo dito sa sa inner loop because we're going to increment na ulit. So, from 2 incremented by 1, ibig sabihin is 2 plus 1 is magiging 3. So, doon tayo mag-focus sa 3 to. Ayan. Is, di ba ang value ng J natin is 3? Is 3 less than the size na 5? So, true because, so, ayun. So, since true siya, since true siya, papasok muna tayo sa if condition. Ang value ng I natin di pa nagbabago. 2 pa rin siya. Is 2 is equals to 0? False. Or, since ang value pa rin ng I natin is 2 is equals to size na 5 minus 1 is 4. Is 2 is equals to 4? Is 2 is equals to 4? Sorry. False pa rin. Or, sa J natin, the value ng J natin is 3 is equals to 0, false pa rin. Wala pa rin satisfy. Or ulit, since ang value ng J natin is 3, and then the size is 5, minus 1 is 4. So, is 3 is equals to 4? Mali pa rin, false pa rin. Or ulit tayo, wala pa ulit na satisfy. So, since ang value pa rin ng I natin is, is 2, and then the J is 3, is 2 is equals to 3? False pa rin siya, wala pa rin tayo sa satisfy. And then last na, ang value ng I natin is 2, and then the value ng J natin is 3. So 2 plus 3 is equals to 5. And then is equals to size na 5 minus 1 is 4. So is 5 is equals to 4? So false. So wala na satisfy, that means, ayun na nga, space na nga yun. So since false lahat, we have no output, and then babalik tayo ulit sa inner loop or sa taas, dito, just to ulit, to initialize ulit and to increment by 1 ulit kasi ito guys is space na kasi na walang output space. Then dito na tayo sa pag-initialize ulit, and then we're going to increment na ulit. So, 3 plus incremented by 1, ibig sabihin is 3 plus 1 is equals to 4. And then dito ulit tayo. Since ang value ng J natin is 4, is 4 less than 5? So, true. So, that means, papasok ulit tayo dito sa if condition. So, since ang value pa rin ng J natin, ng I pa rin natin rather, ng I is 2 is equals to 0, false pa rin. So, or is I is equals to size minus 1, the size is 5 minus 1 is 4, is 2 is equals to 4, false pa rin. So, ang value ng J natin is 4. Is 4 is equals to 0?
false pa rin, wala pa rin nasa-satisfy. And then dito, subukan naman natin dito sa sunod. So, ang value ng j natin is 4. The size and is equals to size of 5 minus 1 is 4. So, pangita na. Ang value ng j natin is 4. Then, magiging sagot na itong dalawang to is 4. So, is 4 is equals to 4. So, ayun, may true na. So, that means may output ulit tayo. And we're going to put na ulit dito sa sunod. Ayan. So, since may space nga doon, dito na tayo sa kabila. Ayan. Since natapos na natin yung, ayun nga, gaya nga nasabi ko, dahil 5 yung ating size na binigay, so 5 lang ang, mag-assume tayo na 5, mag-end na yung ano natin sa 5. Kasi sa kalima na tayo ng output. And then, mabalik na tayo dito sa, dito, just to initialize na ulit and to increment na, or hindi, tapos na tayo dito sa anong to, sa isang to. So, sabihin, babalik na tayo dito sa outer loop. And we're going to initialize na dito. From 2, tapos may increment tayo by 1 ulit. So, sabihin is 2 plus 1 is equals to 3. Ayan. So, since ang value ng I natin is 3 less than 5. So, true. Ibig sabihin, kasi nga nag-true na yun, we're going to focus na and papasok tayo dito sa inner loop. And since nagbago na nga tayo dito sa outer loop, baguhin na ulit, balik na ulit natin to sa dati. 0 na ulit. So, ayun. Since, bago na yung ating so, ang value na ng j natin ulit is 0. So, dito tayo. Here. Is j is equals to size, or the yung value ng j natin is 0. And then the size natin is 5. Is 0 is less than 5. So, true. Dahil true yan, babalik tayo dito sa if condition. So, ang value pa rin ng I na. So, bago na, ang value ng I natin is 3. Is 3 is equals to 0, false. Or, di ba yung I natin is 3, and then size minus 1 is 4 nga. Is 3 is equals to 4, false pa rin, or ulit. And then, ang value ng j natin is 3. 3 is equals to 0, mas lalo ding false. Next. So, yung j natin is 0, and then size is 5, and minus 1 is 4. Sabihin ay 0 is equals to 4, so false pa rin siya. Or ulit, ang I natin is, value ng I natin is 3, and then j natin is 0, so is 3 is equals to 0, false pa rin. And the last one, ang value ng I natin is 3, and then j natin is 0, so 3 plus 0 is 0, and minus size natin is size is 5 minus 1 is 4. And the 3 is equals to 4. So, false. So, hindi pwede na wala magkasatisfy dito. Wait lang. May mali tayo dito, hindi na Sorry guys. Walang nasatisfy. Dapat meron kasi dito tayo sa babae. Ulitin natin. So, ang value ng j natin is 0, and then 0 is less than 5. So, true. Pasok sa if condition.
So, ang I natin is 3, and then 0 is I is 3 is equals to 0, so false. Dito tayo, I natin is 3, and then size natin is size natin is 5 minus 1, so 4 is 3 is equals to 4, false yan. Or dito tayo, yun. Ang J natin nga pala guys is 0 and then 0. So 0 is equals to 0, ibig sabihin true. Yun yung mali natin guys. So, kaya nasabi ko, if may true ng if may nakuha tayong true, there is an output na. We can put right here na sa babang to. Tutulog ka na. So, yan. Put output natin dyan. So, ayun. So, since there's an output na, we're going to akit na ulit dito. Here. To initialize and to increment ulit by 1 ang ating value ng J. So, 0 incremented by 1. So, 0 plus 1 is equals to 1. So, dito is the value, ngayon ang value ng J natin is 1. Is 1 is less than 5. So, true. We're going to focus ulit dito or papasok ulit tayo sa if condition. So, ayan. Bago na yung value ng J natin. So, 1 na siya. So, ayan. As if condition na tayo. So, ang value ng I natin is 3. And then 0. So, is 3 equals to 0? So, false. Or, ang I natin is 3 and then size nga is 5. And minus 1 is 4. So, is 3 is equals to 4? So, false pa rin. Focus tayo dito sa or na to. So, ang value ng J natin is 1 and then we have here 0 and ayan nasa may So, ang J natin is 1 is equals to 0. So, false. Dito tayo sa sunod. Ayan. Ang J natin is, diba, gaya sabi ko, ang value ng J natin is, ayan, 1. So, is 1, then size natin is 5, minus 1 is 4 nga. So, is 1 is equals to 4. So, still false. Wala pa rin. And then, ayan, ang I natin is 3. And then, ayun nga, ang I natin is 3. And then, J natin is 1. So, is 3 is equals to 1. So, hindi pa rin. Mali pa rin. False. Ayan. So, ang value ng J ng I natin is 3 and then value ng J natin is 1 and then the size is 5 minus 1 is 4 and then kapag pinag-plus natin ang value ng I and J, so 4 siya kasi 3 plus 1 and then dito nga, sagot na dito is 4 pa rin. So, is 4 is equals to 4? So, ayun, true. So, ayun, because of true nga, we have an output again. Lagyan natin siya dito. Ayan. So, kung napapansin nyo, medyo may nabubuo na. So, dahil meron na nga ulit tayong output, babalik na ulit tayo dito sa inner loop. Just to initialize and to increment na ulit yung sa value ng J natin. So, ayan. Yung value ng J natin is 1. Is 1 incremented by 1 or 1 plus 1 is equals to 2. Then we'll focus here. So, since ang value ng J natin is 2 is equals to size na 5. So, true pa rin siya. Or I mean, is J is less than, or is J value or 2 is less than 5. So, true pa rin siya. Pasok to its if condition. So, since ang value ng I natin is 3 pa rin, di pa rin nagbabago. Kasi nasa layer, nasa 3 pa rin yan. Is 3 is equals to 0? False. Or, value pa rin ng I natin is 3. Then size is 5 minus 1 is 4. Is 3 is equals to 4? False pa rin. J natin is 2 na nga yung value ng J natin. Then may 0 dito. Is 2 is equals to 0?
false pa rin. There's still, wala pa rin nasa-satisfy. And then, ayan, yung j natin is 2, size is 5 na, minus 1 is 4, is 2 is equals to 4, false pa rin, or ulit. And then, ayan, ang I natin is 3, and then we have the value of j, which is 2. Is 3 is equals to 2? Siyempre, false yun. That's why hindi pa rin nasatisfy. And then dito, ang I natin is 3, and then the value of our j is 2. That's why if we add both of them, I plus j or 3 plus 2 is equals to 5. And then the size nga natin is 5, but we have minus 1 eh. That's why 5 minus 1 is 4, and then I plus j is 5. So, 5 is equals to 4. So, false. Since walang nasatisfy, yun nga, since walang nasatisfy or wala, edi, dun tayo sa else na space. Ang output natin is hindi siya asterisk or something, kundi space. So, ayun. Diba, dito tayo. Space natin yan, itong number 2 line na yan. Dito na ulit tayo sa kabila. So, since wala nga naging output, so babalik tayo sa dito just to initialize ulit and to increment ulit sa value ng j. So, increment natin yung 2. Incremented by 1. Increment natin siya sa 1. So, 2 plus 1 is equals to 3. Ayan. So, is 3, diba yung value ng j natin is 3, and then the size is 5. Is 3 is equals, is 3 is less than 5. So, ayun. So, true siya. Then, because of that, pasok ulit sa if condition. Ang value pa rin ng I natin is 3 pa rin. So, is 3 is equals to 0, false. Or, ay nga, gaya ng sabi ko, ang I nga is 3, and then size is 5 minus 1 is 4. Is 3 is equals to 4, false pa rin. Ang value ng j natin is 3, and we have 0. Is 3 is equals to 0, false pa rin. And then next one is j, which is the value nga ng j nga natin is 3, and then the size is 5 minus 1 is 4. Is 3 is equals to 4? Mali pa rin. So, false pa rin siya. We still have we still not satisfied. So, next one is, ayan, or ulit. And then the I dito is 3, and then the j is 3. That means, yun, true na siya. So, gaya sabi ko, pag true is there is an, magkaka-output na ulit tayo. Sabihin dito yun sa may tapat ng 3. Ayan. Type natin yung, so ayun, kung makikita nyo, mayroon na siyang x. Ayun, kung makikita nyo, may x na. Ayun yung center of. So, malapit na. So, since may output na tayo, we're going to initialize na ulit and to increment ulit dito sa value ng j. Kung kanina ay 3, so 3 is increment ulit natin by 1. So, wala mangyayari, 3 plus 1 is equals to 4. Then, focus dito, kaya ng kanina. So, tas ang j natin is value nga is 4, and then size is 5, is 4 is less than 5. So, true. We're going to focus ulit dito sa if condition. So, since ang value na I natin is 3, so is 3 is equals to 0? False. Ang I natin is 3 nga, diba? The size is 5 minus 1 is 4. Is 3 is equals to 4? False pa rin. Ang j natin is 4. Is 4 is equals to 0? False pa rin. Dito na tayo. Since ang value ng j natin is 4, and then the size is 5 minus 1 is 4. So, is 4 is equals to 4? So, true. So, nag-true na siya. Sabihin may output na ulit. Type natin dito.
And then, ayun, guys, medyo na malapit na tayo. So, since, like what I always said, dahil 5 ang ating nilagay na size, edi, assume nga natin na natatapos yun sa panglimang output. So, since tapos natin yon, edi we're going to focus ulit dito tayo sa upper part, which is the outer loop. So, yan, going back. Since natapos na yung pang sa kanina nga, since natapos na yung 5 outputs natin sa dito sa line na to. So, aakit na ulit tayo dito, ayun nga. It's just to initialize na ulit and to increment yung value ng I natin. Palitan na natin ulit ito. Because nag-increment 3 is nag-increment ulit tayo ng isa pa. Or 3 incremented by 1. So, ibig sabihin is 3 plus 1. So, magiging 4 na siya. Ayun dito. Sa line na yan. And then dito tayo. So, ang value na ng I natin is 4. And then the size is 5. Is 4 is less than 5? So, true. So, focus tayo dito na ulit sa pasok na tayo dito sa dito nga sa anong to, sa inner loop na to, for loop. Ayan. And then, since bago na dito sa taas, bago na ulit edi babaguhin na rin natin ito. Babalik na ulit natin siya sa 0. Kasi sa 0 lagi tayo nag-start eh. Tingnan dun sa taas. Ayun no. Laging 0. Kaya 0 ulit. Uulit. So, ayan. Is J, di ba, ang value ng J natin is 0. Tas 5 is the size. So, is 0 is less than the 5. So, true siya. Sabihin, pasok ulit tayo dito sa if condition. Then, since nagbago na, yung ang value ng I natin, ayan dyan, ayun tayo, makikita nyo na naging 4 na. Is 4 is equals to 0? False. Or, ang value nga ng I natin is 4. And then, size is 5 minus 1 is 4. And then, 4 is equals to 4. True siya. Sabihin, output na ulit dito. Then same, ganun pa rin, wala pa rin nagbabago. And so on and so forth na yan. I mean, dire-diretso na kasi same lang naman sila. Gagawin natin siyang ito. Babalik tayo dito eh. And mag-i-initialize and mag-i-increment ulit. 0 plus 1 is 1. Kaya anong gawin natin dyan? And try din natin. So, ayun nga, value ng J natin is 1. And then, is J is equals to 5? Is J is less than 5? True. Focus ulit sa if condition. And then, since the value ng J natin is, the value ng I natin is 4. 4 is equals to 0. False. Mali. I is 4. Is 4 is equals to size na 5 minus 1 is 4. Is 4 is equals to 4? Tama. True. That's why output na ulit. Ayan. Balik ulit. Initialize ulit tayo dito sa taas and then increment ulit tayo. Is 1 plus 1 is 2. 2 is less than 5. True. And then balik ulit tayo dito sa if condition. Since ang I na nga is 4, and then 4 is equals to 0, false nga. And then, yung value ng I natin is 4, and then size is 5 minus 1 is 4. So, 4 is equals to 4, true ulit. Palit-ulit na yan, guys. Kasi satisfy na eh. That's why, lagi na siyang may output.
Yan. So, balik dito ulit. Balik ulit dito just to initialize and to increment ulit sa value ng j natin. 2 incremented by 1 or 2a plus 1 is equals to 3. And then dito, ang j natin, guys is, ang value is 3. So, and then the size natin is 5. That's why, magiging true pa rin siya kasi 3 is less than 5 eh. Hindi true siya. That's why, so it's if condition. Ang I natin guys is 4 and then may 0. So, ibig sabihin is 4 is equals to 0. False siya. Or, I natin is 4 and then size is 5 minus 1 is 4. Ibig sabihin, 4 is equals to 4. True ulit. Ayan guys. Then, balik ulit tayo dito sa taas. Just to initialize na ulit. Kasi tapos tayo dito. May output na. And then, dito, balik tayo dito sa taas. Just to initialize and to increment by 1 yung value ng j natin. So, ang value ng j natin is 3 incremented by 1 is magiging 4 kasi 3 plus 1 is 4. Dito, 4 is less than 5. True. Pasok sa if condition. I is 4 is equals to 0. False. Gaya ng kanina, ang value ng I is 4 and then size is 5 minus 1 is 4. So, 4 is equals to 4. True. Ayun. And then, ayun na. Mayroon na tayong output. And then, sinasabi ko nga 5 lang yung ating nilagay na size. Hindi natapos na yung ating output. Naka 5 outputs tayo. Sabihin, tapos na. So, kung kaya, wala na susunod dyan kasi natapos na yung 5 na size natin is naka 5 na rin dito. 1, 2, 3, 4, 5. And then 1, 2, 3, 4, 5. So, kaya, tapos na siya. Wala na susunod dyan kasi nabigay na, tsaka na, nagkaroon na ng output. Yung 5, 5 columns. Yun lang guys. Sana may natutunan kayo. And thank you sa panonood. Bye.